Part 101, Gretchen. Good morning, good afternoon, at good evening mga ka-Ashlon. San man dako kayo ng mundo naroon, kamusta po kayo? Alam kong sobrang excited na kayo sa sunod nating kabanata. Nako, maging ako, super excited na rin ibahagi ang nakakakilig na tagpo ni na Gretchen at Demetrio. Alam nyo mga ka-Ashton, sa relasyon talaga hindi nawawala ang mga problema o pagsubok. Pero kung ang dalawang magkarelasyon may matibay na pagmamahalan, kahit maraming biyangka pang dumating, walang makakatibag o makakasira sa pagsasama. Kaya mahalin natin ang ating mga asawa. Sa kwento natin ngayon, sigurado maiinis na naman kayo sa piningerang si Bianca. Bago pa tayo mas mainis, sisimulan ko na po ang story. Dahan-dahang iminulat ni Gretchen ang kanyang mga mata. Bahaga pa siyang napasinghap nang mabungaran niya ang mukha ni Demetrio na nakatunghay sa kanya. Good morning, bati nito sa paos na boses. Good morning, aniya at nahihiyang sumubsob sa dibdib nito. They've done it again last night. Hindi niya alam kung bakit nahihiya pa siya, maraming beses na naman nilang inulit ang nangyari. Narinig niya ang mahinang tawa ni Demetrio at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Are you shy? Hindi siya sumagot bagkos sinigpitan pa ang yakap kay Demetrio. Nasa ganon silang posisyon na makarinig sila ng pagring ng cellphone. Napasulyap siya sa kanyang telepono at napagtantong kay Demetrio iyon. May tumatawag sa'yo. Ungot niya sa lalaki nang mapansin na hindi man lang to gumalaw sa pwesto nila. Nilingunin ang cellphone nito. Hayaan mo yan? Gusto ko pang mahiga. Kaswal na sagot ni Demetrio. Magmula bata pa siya ang pagpapatakbo na sa kumpanya ang iniisip niya. Bawat araw nagsisipag siyang mag-aral at nang lumaki na siya, trabaho naman na nasa utak niya. Iyon ang unang araw na nakaramdam siya ng katamaran para sagutin ang isang business phone call. He could lose $1 billion worth of money by ignoring a call but he doesn't care at all. Baka importante yan, pukaw ni Gretchen sa kanyang atensyon. Mas importante ka. Aniya tinigpitan ng yakap sa kanyang asawa pero kinurot nito ang tagiliran niya. Tingnan mo muna kasi, kung hindi importante ayos nang nabaliwalain mo, baka tungkol sa dynamic yan. Humugot siya ng hangin at nakasimangot na dinampot ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya pangalan niyo ni Jomar. Lihim siyang napabuntong hininga. Hindi talaga marunong lumugar ang lalaking ito. Parang mas naiengganyo siyang bawasan ng bonus ito sa susunod na buwan. What is it? Hindi agad nakapagsalita si Jomar sa kabilang linya nang marinig ang boses ng kanyang amo. Tatlong salita pa lang yon, pero halatang halata na hindi nito nagustuhan ang tawag niya. Master Colin, i-remind ko lang po kayo tungkol sa meeting ng supplier natin, mamalang 9:00 ng gabi. Kinakabahan niyang sambit. Di na to nagsalita pa at pinatayan na siya ng tawag. Curious tuloy siya kung bakit bad mood ang kanyang boss. May tambuhan kaya ito at si Gretchen? May problema ba? Nag-aaralang tanong ni Gretchen na makita ang makulimlim na mukha ng kanyang asawa. Nagpakawala na isang malalim na buntong hininga si Demetrio bago umiling. Jomar said, I have a meeting this 9 in the morning. Nagsalubong naman ang kanyang kilay. Kung ganun, bakit ganyan ang itsura mo? Muli siyang niyakap ni Demetrio, saka ibinaon ang mukha nito sa kanyang leeg. But I want to slack off today. Hindi ko pa nararanasan na umabsent, Gretchen. Can I do it? Ilang sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. Hindi pwede. Importante ang meeting na yon, kaya kumilos ka na. Utos niya rito at tinulak na to palayo sa kanya. Nauna na siyang tumayo sa kama para bumangon na rin ito. Lampas 7:00 na ng umaga, kailangan na nitong kumilos para makapaghanda na ito papunta ng opisina. Maligo ka na. Pagluluto na kita ng agahan? Aniya takmang lalabas na ng silid nito nang pigilan siya ni Demetrio. Di mo naman ako tatakasan gaya ng nakaraan, hindi ba? Paninigurado niya. Noong nakarang araw, bigla na lang nawala si Gretchen sa kanyang silid habang naliligo siya. He doesn't want it to happen the second time around. Ano bang aalis? Magluluto ako ng agahan natin. Maligo ka na doon. Pagsusungit ni Gretchen at tuluyan nang lumabas ng silid. Tipid namang napangiti si Demetrio. This is one of the happiest moment in his life. Pakiramdam niya normal na tao siya. Bumabangon para magtrabaho at may asawang nag-aasikaso. Simpleng agahan lang inihanda ni Gretchen lalo pa nga at gahol na sila sa oras. Maya-maya ba lumabas na si Demetrio ng silid nila. Nakabihis na to ng damit pang opisina. Lumapit siya sa lalaki para ayusin ang necktie nito bago to giniya sa hapag. Di ba talaga ako po pwedeng lumiban ngayon?
Muling tanong ni Demetrio nang paalis na ito. Mabilis naman siyang umirap. Kapag hindi ka pa tumigil sa kakulitan mo, sa labas ka matutulog mamaya. Agad namang nagseryoso ang mukha ng lalaki. Okay, papasok na. Mabilis nitong anas at hinalikan siya sa labi. Aalis na ako, wife? May gusto ka ba bang ipabili sa akin mamaya pag uwi ko? Masuyo nitong tanong. Sandali siyang nag-isip bago sumagot. Ibili mo ako ng mango graham. Nang makaalis si Demetrio ay dinampot ni Gretchen ang kanyang cellphone at tinawagan si Anthony. Bago niya sinabi ang lokasyon ni Bianca noong nakaraan, siniguro niya muna na may makukuha siya sa gagawin niya. Walang libre sa panahon ngayon, lalo pangat si Bianca ang katapat niya. Nang kumonekta na ang tawag niya sa kabilang linya, agad naman yung sinagot ni Anthony. Gretchen, I'm glad you called. Kamusta ang pakiramdam mo? Agarang bungad ni Anthony. Naalala niyang may sugat to nung nasa ospital ang babae at marahas pa itong hinila ni Colin papalayo sa kanya. Hindi lang siya nakapag-react dahil wala naman siyang karapatan kumpara sa asawa nito. Ayos lang ako, Sir Anthony? Kaswal na sagot ni Gretchen. Nakahinga ng maluwag si Anthony. Mabuti naman kung ganon. Oo nga pala, napatawag ka. Sigurado ko may importante kang sadya sa akin. Kahit na nakakausap niya na si Gretchen, ramdam niya, hindi pa rin siya tinuturing na kaibigan ng babae. Medyo malayo pa rin ang loob nito sa kanya, kaya sigurado siya, hindi ito tatawag para makipagchismisan sa kanya. Napangiti naman si Gretchen. Talagang matalino din si Anthony. Naalala niyo po ba nung huli tayong nag-usap sa telepono? Tumawag po ako para sa katuparan ng bagay na nais kong hilingin sa'yo. Agad namang napatango-tango si Anthony. Of course, I remember it, Gretchen. Ikaw ang nagligtas sa kapatid ko kahit pa hindi maganda ang trato niya sa'yo. Nangako kong ibibigay ko kahit ano pa ang hihilingin mo. May isa akong salita, you can count on me. Kung gano'n nais ko sana ngayon mong tuparin ang kahilingan ko, Sir Anthony. Napakurap-kurap naman si Anthony. Ngayon na talaga? Na-surpresa niyang tanong. Akala niya ay pag-iisipan pang maigi ni Gretchen ang hihilingin nito sa kanya gaya ng sabi nito nung nakaraan. Hindi niya inaasahan na ngayon na iyon kukunin ng babae. Pero sa kabilang banda, mas mainam nang ngayon na nito sabihin pero wala na siyang iisipin pa. Okay, tell me what it is. Thank you for being considerate, Sir Anthony. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po mabigat ang kahilingan ko. Nakangiti niyang tugon. The more you're telling me that, mas lalo akong kinakabahan, Gretchen. Pabiro pang ani Anthony na tinawanan niya lamang. Napasulyap si Jomar sa kanyang boss, nakakarating lamang ng opisina. Inaasahan niyang sasalubungin niya ang galit nito, pero nakapagtatakang mukhang good mood naman pala ang lalaki. Maaliwalas ang mukha nito na para bang may magandang nangyari bago to nakarating sa opisina. Gayunpaman nagpapasalamat siya sa kung sino man ang dahilan ng kasiyahan ng kanyang boss. Dahil dito makapagtatrabaho sila ng maayos kahit pa may hindi magandang balita siyang hatid. Kakaupo lang ni Demetrio sa kanyang swivel chair nang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya itong dinampot sa pag-aakalang ang asawa niya ang tumawag pero nanlumo siya na makitang numero yon ni Bianca pero sinagot niya pa rin ang tawag nito. Hindi naman inaasahan ni Bianca ang mabilis na pagsagot ni Demetrio sa kanyang tawag. Gayunpaman ikinatuwa niya ang bagay na yon. Colin, ikaw ba yan? Paninigurado niya. Naalala niyang nung nakarang araw na tumawag siya, si Gretchen ang may hawak ng cellphone ng lalaki. Mabuti na lamang at pamilyar na boses ni Colin ang pumuno sa kanyang tenga. It's me. How are you feeling, Bianca? Kaswal na tanong ni Demetrio. Nais niyang malaman ang kalagayan nito para maipaabot niya sa matandang Okomori nang sa ganon hindi na ito mag-alala pa. Lumukso sa tawa ang puso ni Bianca nang marinig niyang kinamusta siya ni Colin. Talagang concern ng lalaki sa kanya. Nakakakilig naman. Thank you for asking, Colin. Maayos na ang kalagayan ko. Pero narinig ko kay Kuya Anthony may injury ka daw kaya nag-aalala ko sa'yo. Ano nga palang nangyari kagabi? Bigla mo na lang pinatay ang tawag nung nag-uusap tayo. Ayos ka lang ba? Tanong niya sa nanginginig na boses. Presko pa sa isipan niya ang panlalandi ni Gretchen kay Colin. Ang kapal talaga ng mukha. I'm okay, Bianca. And thank you, by the way. Napakarap-karap si Bianca bago unti-unti nagsalubong ang dalawang kilay. Thank me for what? Tipid na napangiti si Demetrio. Bianca is a big factor kaya naging maayos ang relasyon nila ni Gretchen.
She eventually admitted her feelings towards him nang magselos ito. Nothing. Don't mind me. I will have to hang up. May trabaho pa ako? Bago pa man makasagot si Bianca, namatay na ang tawag. Ilang minuto siyang natulala habang pinoproseso ng utak niya kung ano ang nangyayari. Bigla na lamang siya nitong pinasalamatan out of the blue. May ginawa kaya si Gretchen kagabi? Babae at lalaki sina Gretchen at Colin at saka magkasama sila sa isang bahay. Kagabi lamang nakahubad ng damit si Gretchen. Shit! May nangyari ba sa kanila? That witch? Nang gagalaitin niyang sigaw at walang pag-aalinlangan na iniyampa sa sahig ang hawak niyang baso. Agad namang nakakuha ng atensyon ng ina ni Bianca ang ingay ng pagkabasag. Nang makarating siya sa kinaroroonan ni Bianca, mabilis niyang niyakap ang dalaga sa takot na baka sakta na naman ito ang sarili. Anong nangyari sa iyo, iha? Nag-aalala niyang tanong. Mommy, bakit ba ang bisit na Gretchen na yun ang pinakasalan ni Colin? Bakit hindi ako? Humahagulgol nitong sambit. Walang ideya si Matilda kung tungkol sa kasal ni Colin. Hindi nga rin niya alam ang tungkol kay Gretchen. Kung di ba nabanggit sa kanya ni Anthony ang lahat, hindi pa niya malalaman. Stop cursing that Gretchen woman, Bianca. Hindi ba't siya ang nagligtas sa'yo mula sa mga kidnappers? Isa pa kahit hindi natin lubusang kilala ang babaeng yon, hindi natin mababago ang katotohanan na asawa siya ni Colin. Huminga na malalim si Matilda bago hinawakan ng magkabilang pisngi ni Bianca at pinahid ang mga luha nito. Alam ko matagal mo nang gusto si Colin, pero hindi niya kailanman sinuklian ng pagtingin ang pagmamahal mo. Bakit di mo na lang siya kalimutan? Marami pa namang lalaki ang nandyan na magkakagusto sa'yo. You are Bianca Inoue. You can easily find someone else. No! Ayoko sa iba. Si Colin lang ang gusto ko. Sigaw nito. Agad naman na pinagsisihan ni Matilda ang mga sinabi niya kay Bianca. Dahil hindi pa man siya tapos, mas lalo lang nagwala ang anak niya. Hinawakan na magkabila nitong kamay ang buhok nito at sinabunutan ng sarili. Hindi mo ako naiintindihan. How can you tell me to forget him? I have liked Colin for 15 years, Mom. Siya na ang buhay ko. Wala nang ibang lalaki pa ang nakapansin sa akin, kundi siya. Kaya hindi ako makakapayag na magiging masaya sila. I will tear that witch apart until Colin leaves her. Akin lang si Colin, Mommy. Akin lang. Sigaw nito sa nagngangalit na mga ngipin. Agad na nataranta si Matilda sa inasta ni Bianca. Namumula na ang mukha ng dalaga at nahihirapan ng huminga. Agad niyang tinawag ang isa sa mga kasambahay nila. Kunin mo ang gamot ni Bianca. Sa kwarto niya, bilisan mo. Dali-dali ring kumilos ang kasambahay. Kapag nahuli sila ng ilang minuto, baka kung ano na ang mangyayari kay Miss Bianca. Nang makuha niya ang gamot, tulong-tulong sila sa sapilitang pagpapainom noon sa amo niyang babae. Ilang sandali pa tuluyan ng kumalma si Miss Bianca kaya nakahinga siya ng maluwag. Napabuntong hininga na lamang si Matilda. Masyadong matigas ang ulo ng anak niya. Ngayon lang siya nakakita ng babaeng nabaliw sa labis na pagmamahal. 3 taon ang pananatili ni Bianca sa ibang bansa para kahit papano'y gumaling. Pero sa nakikita niya ngayon, mukhang walang epekto ang ginawa nila dahilan para mag-alala na siya. Please, Bianca. Tama na anak. Sarili mo lang pinahihirapan mo dahil sa ginagawa mo. Mariing umiling si Bianca. Hindi siya makapapayag na magiging masaya si Gretchen sa piling ni Colin habang siya nasasaktan. Ang tagal niya nang pinangarap si Colin, tapos mapupunta lamang to sa iba? Akmang dudugtungan ni Matilda ang mga sinabi niya para kumbinsin si Bianca, pero mabilis na tong tumakbo sa papasok ng sarili nitong silid. Sa nanginginig niyang mga kamay, tinawagan niya ang kanyang agent. Mabuti na lang at mabilis lang nitong sinagot ang tawag niya dahil hindi na siya makapaghintay. Ginawa mo ba ang iniuutos ko? Na ipabahan sa buong industry si Gretchen? Galit niyang tanong. Opo, Miss Bianca, pero walang pero-pero. Kung di mo siya tuluyang mapaban sa entertainment industry, then do something about her job at the car dealership. Nag-aalangan pang agent pero ilang saglit pa, hindi na to nakatiis pa. Huwag muna nating pag-usapan ng tungkol sa bagay niyan, Miss Bianca. May problema po si Apex Production. Sa tingin ko, kailangan mong pumunta dito? Ano bang pakialam ko sa Apex na yan? Nakasanda lang naman yan sa kumpanya namin para makasurvive. Di naman alam ng agent kung paano papaliwanag kay Bianca ang lahat. Mas mainam na pumunta po kayo dito, Miss Bianca. Nakaramdam na ng pagdududa si Bianca.
Pero dahil tungkol yon sa trabaho, agad siyang nagbihis na magarang damit bago nagpunta sa Apex Production. Na makita siya ng kang agent na paparating, mabilis siya nitong sinilubong. Huwag po kayong mabibigla kapag nakapasok na kayo sa loob, Miss Bianca. Agad nitong inirapan ni Bianca. At bakit ako mabibigla? Tell me, what happened? Minuwestra ng agent ng isang direksyon. Nang lumingon sa gawing yun si Bianca, agad nagsalubong ang kanyang mga mata sa isang pamilyar na figura. Nakasuot lamang to na isang puting long blouse na pinaresa ng maong na jacket. Walang mamahaling palamuti sa katawan ang babae pero angat na angat pa rin ang gandang meron ito. Bahagyang nanigas ang likuran ni Bianca at dahan-dahan inalis ang suot niyang sunglasses. Why is that witch here in this building? Nang maalala niya ang ginawa nitong panglalandi kay Colin kagabi at ang posibleng nangyari sa dalawa pagkatapos ng tawag, hindi na kaya pa ni Bianca ang magtimpe. Kailangan makaganti siya kay Gretchen nang di pa natatapos ang araw na yon. Akmang susugurin niya si Gretchen nang mabilis siyang pinigilan ng kanyang agent. Huwag kang basta-basta magpadalos-dalos, Miss Bianca. Walang buhay na natawa si Bianca. Huwag magpadalos-dalos. Kung ginawa mo lang ng tamang iniutos ko sa'yo, wala sanang babaeng nandito ngayon. Hindi ko alam kung bakit siya nandito, Miss Bianca, pero sigurado ko, ginawa ko ng maayos ang iniutos mo sa akin. Lahat sila tumupad sa sinabi mo at siniguradong hindi siya makakahanap ng trabaho sa kahit saang kumpanya. Sandaling natigilan si Bianca at unti-unting kumalma. Kung iisipin, sinusuportan siya ng Apex Production, kaya bakit siya kakabahan na nandito si Gretchen? Walang sino man ang nais kumalaban sa pamilya nila. Hindi kaya nandito siya para magmakaawa sa'yo, Miss Bianca? Biglang sambit ng agent na mukhang parehong nilalaman ng utak niya. Umangat ang sulok ng labi ng dalaga. Kung tutuusin, may kaliitan lang din naman ang sahod nito bilang sales associate sa Dynamic kumpara kung makakapasok to sa Apex. At ngayong dito nakapasa sa audition, nais itong humalik sa kanyang mga paa para lang makakuha to ng trabaho. How sad, yet super satisfying. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Ang kapal ng mukha. Pagkatapos niyang landin si Colin kagabi, pupunta siya rito para magmakaawa. Humanda talagang babaeng to. Hinding-hindi niya palalampasin ang ginawa nito kagabi. Hindi naman naiintindihan ng agent ni Bianca kung anong ibig nitong sabihin. Balak niya sanang magtanong pero nauna nang maglakad si Bianca papunta sa gawin ni Gretchen. Agad naman siyang sinilubong ng mga staffs at binati. Magandang araw po, Miss Bianca. Tinangoan lang niya ang mga ito at ibinaling ang tingin kay Gretchen. Bakit nandito ang babaeng yan? Malamig niyang tanong. Napasulyap din ang mga to sa kinauupuan ni Gretchen bago sumagot. Ah, siya nga po pala si Miss Gretchen Miranda. I know her name. Ang tinatanong ko kung bakit siya nandito. Ani at sinipat to ng tingin mula ulo hanggang paa. A friendly reminder, Gretchen. Your husband isn't just a normal citizen at malaking kumpanya tong pinuntahan mo, but I guess hindi ka marunong pumili ng damit na babagay sa pupuntahan mo. Hindi yung susuot ka ng mga peking damit na nabili mo lang online. Nagulat naman ang staff na magkakilala pala sina Miss Bianca at Miss Gretchen at mukhang di pa magkasundo ang dalawa. Bigla na lang nagkaroon ng mabigat na tensyon ng paligid. Kaswal lamang umiti si Gretchen kay Bianca. Wala naman akong nakikitang mali sa mga damit na nabibili online. Isa pa, kahit anong suot ko ay bagay naman sa akin. Sa tono ng pananalita mo, parang pananamit ng ginagawa mong standard sa buhay. Natahimik lahat habang curious na nakatingin sa dalawang babae. Obviously, ayaw ni Bianca sa presensya ni Miss Gretchen, pero di naman natatakot ang huli. Naikayom naman ni Bianca ang kanyang mga palad. Now that Gretchen had known Colin's identity, mas talo pa tong tumapang at talagang sinasagot-sagot pa siya kahit sa sariling teritoryo niya. Nanginginig siya sa galit at nais niya nang kalbuhin si Gretchen para makaganti siya, pero dahil anak siya ng mga Inoue at isang sikat na artista, kailangan niyang pigilan ang sarili niya. Tumatapang ka na talaga, no? Sino bang pinagmamalaki mo? Si Colin? Sa tingin mo ba talaga saseryosohin ka niya? Literal na langit at lupa kayong dalawa, Gretchen. You don't fit in his standards. At dapat na makatuluyan niya ay isang babaeng kagaya niya ang estado at hindi tulad mong mahirap lang. Do you really think you are Cinderella? Dream on, Gretchen. Mahal ka niya? Then he should have spoiled you, but what happened? Nagtiis ka sa damit na pambasura. A man who's in love will willingly lay his money on your feet, but sadly, hindi ganon si Colin sa'yo. Nakakalungkot naman. Nako, grabe na talaga ang kabaliwan nitong si Bianca.
Ano sa tingin niyo mga ka-Ashlon? Sa tingin ko, habang ipinipilit ni Bianca ang sarili niya kay Demetrio, hindi siya kailanman magiging masaya. Magmahal ba naman siya ng lalaking may asawa na? Naku mga ka-Ashlon, yan ang wag na wag nating gagawin. Ang makiapid sa asawa ng may asawa. Anyway, mukhang may matinding eksenang magaganap sa pagitan ni Bianca at Gretchen. Ano kayang mangyayari sa harapan nilang yon? Huwag niyo pong papadagpasin ang susunod nating kabanata. Huwag po kayong aalis. Salamat po.